Marahil ay hindi mo pa alam, o ikaw ay nagtataka, kung anong mga hayop sa mundo ang maraming nang napatay o sanhi ng pagkamatay ng maraming mga tao, at tiyak akong hindi mo akalain na ang hayop na ito ay nakapatay na ng maraming mga tao. Kaya naman sa bidyong ito ay ating tatalakayin, ang 5 hayop na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao, at tiyak akong magugulat ka kapag tinapos mo ang bidyong ito. Kaya kung handa ka ng makinig ay maghanap ka na ng magandang pisto. Number 5 ay ang assassin bugs o pamilya ng mga Reduviidae. Mahigit 10,000 ang namamatay bawat taon dahil sa insektong ito. Ang ilang mga assassin bug ay maaaring magdala ng Chagas disease. Ang isa pang insekto na nagpapalaganap ng sakit at kamatayan sa pamamagitan ng kagat nito ay ang aptly named assassin bug. Ang ilang mga species ng Central at South America na true bug ay may pananagutan sa pagkalat ng Chagas disease, isa pang tropikal na parasitic disease na pumapatay ng humigit kumulang 10,000 katao bawat taon sa buong mundo. Ang mga species na gumagawa nito ay madalas ding tinatawag na kissing bugs, dahil madalas silang kumagat sa mukha ng mga tao habang sila ay natutulog. Tinagulian itong isa sa mga pinakanakamamatay na insekto sa mundo. Number 4 ay isang uri ng ahas na tinatawag na saw-scaled viper o Echis carinatus. Mahigit 138,000 ang namamatay kada taon. Ang saw-scaled pit viper, na matatagpuan sa India o Echis carinatus. Ang makamandag na saw-scaled viper ang may hawak ng record bilang ang pinakanakamamatay na ahas sa mundo sa mga tuntunin ng dami ng namamatay. Ang mga ahas sa pangkalahatan ay mataas sa listahan ng mga nakamamatay na nilalang dahil ang mga kagat ng ahas ay responsable para sa hanggang 138,000 pagkamatay taon-taon. Ang saw-scaled viper ay isang partikular na agresibong species, na ginagawa itong mas nakamamatay kaysa sa ahas na talagang pinakanakakalason ngunit mahiyain din, ang inland taipan o Oxyuranus microlepidotus. Ang pagiging agresibo nito, na inihalin tulad sa makapangyarihang kamandag at presensya nito sa mga lugar na matataas ang populasyon, ay ginagawang ahas na kinatatakutan ang saw-scaled viper. Number 3 ay freshwater snails o gastropodic class, mahigit 200,000 ang namamatay kada taon. Ang Planorbarea snails ay ang intermediate host para sa trematode parasite ng Schistosoma genus, na responsable para sa schistosomiasis. Ang isang ito ay maaaring ikakagulat mo, sapagkat mahigit sa 200,000 pagkamatay sa isang taon ay maaaring maiugnay sa mga freshwater snails. Ito ay dahil sila ay dahilan ng mga nakamamatay na parasite, sa partikular na mga parasitic flatworm na kilala bilang flukes. Mayroong kasing dami ng 24,000 species ng flukes, at karamihan sa kanila ay mga parasite ng vertebrates, tulad natin, at mollusks, tulad ng snails. Ang isang partikular na pangit na naililipat ng freshwater snails ay tinatawag na schistosoma. Ang mga flukes ay nabubuhay at nabubuo sa loob ng snail pagkatapos ay inilabas sa tubig. Ang mga tao ay nahawahan mula sa kontaminadong tubig tabang habang ang mga flukes ay tumatagos sa balat. Ito ay responsable para sa isang nakamamatay na sakit ng tao na tinatawag na schistosomiasis, na kilala rin bilang snail fever. Pagkatapos ng malaria, ito ay itinuturing na pangalawa sa pinaka-socioeconomically devastating, parasitic na sakit, at nagdudulot ng hanggang 200,000 pagkamatay sa isang taon, ayon sa World Health Organization noong 2000. Number 2 ay ang mga tao o Homo sapiens. Mahigit 431,000 ang namamatay kada taon. Ito ay isang klise, ngunit bukod sa mga lamok, ang pinakanakamamatay na hayop ay ang ating sarili. Ang mga homicide ay nagkakaloob ng tinatayang 431,000 na pagkamatay ng tao sa isang taon, na ginagawa tayong mga pinakanakamamatay na mammal. Ang ating kapasidad para sa advanced na paggamit ng tools sa itaas at higit pa sa lahat ng iba pang mga hayop ay sa ilang mga paraan ay naging ating pagbagsak,
na humahantong sa mga komplikadong armas na ginagamit natin upang patayin ang isa't isa. At ito ay ang mapanirang epekto ng ating mga aktibidad sa natural na mundo, na nagreresulta sa pagbabago ng klima, na tinatayang nagdudulot ng higit sa 150,000 pagkamatay taon-taon. Ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng tao sa maraming paraan, na nakakaapekto sa kalinisan ng ating tubig at hangin, ating seguridad sa pagkain, at ang dalas ng mga natural na sakuna. Maaari din itong pataasin ang dalas ng mga sakit, kabilang ang mga nabanggit sa listahang ito, tulad ng malaria. Tinatansya ng World Health Organization na sa pagitan ng 2030 hanggang 2050 ang pagbabago ng klima ay magdudulot ng humigit kumulang 250,000 karagdagang pagkamatay bawat taon dahil sa malnutrisyon at sakit. Number 1 ay ang lamok, Oculicidae family. Kung iisipin mo ang lamok ay isang maliit lamang na insekto, subalit ito ay malaki ang epekto sa mga tao. 725,000 hanggang 1,000,000 ang namamatay kada taon. Ang lamok na ito o Anopheles minimus ay kumakain ng dugo, kumakain ng host ng tao. Ito ang tunay na halimbawa ng isang napakaliit na hayop na may napakalaking epekto. Sa mga tuntunin ng bilang ng mga tao na pinapatay bawat taon, ang mga lamok sa ngayon ay may hawak na record, na responsable sa pagitan ng 725,000 hanggang 1,000,000 na pagkamatay ng mga tao taon-taon. Hindi ibig sabihin na ang maliliit na insektong ito ay gustong pumatay, gayunpaman, sa halip na direktang pumatay, ang mga lamok ay naglalabas na mga uri ng sakit. Nangangahulugan ito na sa paraan ng kanilang pagkain sa dugo ng tao at hayop, nagkataon silang nagpapadala ng mga nakakahawang pathogen, nagdadala ng bakterya, mga virus, at mga parasite mula sa tao patungo sa tao. Ang sakit na dala ng lamok na may pinakamataas na bilang ng mga namamatay ay malaria, isang parasitic infection na kumakalat ng mga babaeng Anopheles na lamok. Ang sakit na ito ay napakalaganap at nakamamatay na ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kasaysayan ng tao at maging sa ating ebolusyon. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe, para lagi kang updated sa susunod kong mga video, at asahan nyo na ang aking mga bidyong i-upload ay magbibigay sa iyo ng totoong mga kaalaman.